So ayan, may andito na ako ngayon sa loob ng eroplano at nakakaloka. Kasi ako yung huling pasaherong sumakay. Ito yung kwento be. So, nakatunga nga lang ako sa harap ng boarding gate. Napanood ko yung mga tao hanggang sa naubos na sabi ko, kung yung flight ko is, bakit wala ng tao? So nagtanong ako, ito ba yung flight para sa Tel Aviv? Sabi nila, yes. As in. Tapos pagkapasok ko, sinarado na nila yung gate. Ganong level. Kung hindi ako nagtanong, naiwan ako. Oh my God. So, ang lesson dito guys, magtanong at saka check. At saka, ang hirap talaga bumiyahe pag ganitong morning na lulutang-lutang ka. Kinakabahan tuloy ako. Pero anyways, andito na tayo. We'll just wait for our flight. And 3.5 hours lang naman yan. It will be okay. So, in Godspeed, we'll be there in the land, the Holy Land, Israel. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep. And as far as at least how I remember, we were leaving in September, when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretended, oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. Yung flight natin ngayon is medyo shaky. Maturbulent siya ngayon, hindi lang nakahalata dahil maganda yung stabilization ng camera ko. So, yung ganyan-ganyan ako. Candlelight in the dark, weight of a broken heart, knees falling on the floor, and I could hear you pray. And listen, I won't forget the way that you called me back, and because of the hope you had, I'm forever changed. Yeah, I'm forever changed because of you. Yeah. It's your Finally, we landed in Tel Aviv. Pagdating dito sa Israel, guys, syempre, I read about research. Nag-research talaga ako sa mga horror stories dito, ng may mga na-A to A din, kundi naman, mahigpit lang sa mga Pilipino kasi may mga Pilipino dito na nagtatrabaho din, no? Na para nagtutour sa nagtatrabaho din. So, mahigpit sila. So, anong nangyari? Okay, dire-diretso ako. Actually, pag pupunta ka dito ngayon, noong January 2025, naglabas sila ng panibagong memo na parang visa free tayo pero kailangan natin maglabas ng parang ETA. So magbabayad ka lang be, mabilis lang siya, mga siguro 5 minutes, lalabas din naman agad siya. Sasagutan mo lang yung parang sinong magulang mo, tatay mo, ganyan, and everything. Tapos, basically pang ano lang siya, para malaman yung background mo and to gather more information about you. Kasi syempre, it's an era of conflict. It's sobrang komplikado. Anyway,
paglabas nun, ano na siya, so print mo lang siya, pagka-email sa'yo, print ko siya. Pagdating ko dito, tinitingnan ko yung iba, meron din naman silang ganon. So nilabas ko na yung, prepare ko. Pagdating ko doon sa counter, nilabas ko na yung passport ko, tapos yun. Tapos tinanong na ako nung immigration officer na parang, so, saan ka galing? Sabi ko, galing ako sa Pakistan. Anong ginawa mo sa Pakistan? May ate po ako doon, sinamahan ko siya, at tinanong ko siya kung umuwi sa Pilipinas, ganyan. Tapos, tanong siya, how long are you gonna be here? Sabi ko, I'll be here for a month. Binigay ko sa kanya yung itinerary ko. Tapos, tinanong nila kung meron akong return ticket. Sabi ko, wala akong return ticket, meron lang akong inward ticket, ganyan. Tapos sabi niya, okay. Tapos, nagtanong siya sa akin actually, yun lang. Yun yung tinanong niya sa akin. Sinabihan niya na ako na, okay, upo ka lang muna sa gilid, merong magtatanong sa'yo. Merong kakausap sa'yo. So, wait ako siguro 30 minutes. May kumausap sa akin, kinuha yung phone number ko at saka email ko. Tapos, pinaghintay uli ako. Siguro after 30 minutes uli, na-interview na ako. Bait naman yung nag-interview sa akin. Pag-approach siya sa akin, sabi niya, Francis, are you thirsty? Do you want to pee? Do you want whatever games ko? Because we're gonna talk for a minute. Okay. So, kwento ko na-hold ako dito sa immigration sa Israel ng 4 hours. So, nakarating tayo ng Israel. Yung horror story na narinig ko, na-experience ko siya, na-hold ako dito sa Israel ng 4 hours. So, tinanong ako, so, from the beginning, what's your name? As in, pakilala ka na para, I'm Francis, what do you do? I'm a YouTuber. How long have you been a YouTuber? How many countries have you visited? Oh, where is your favorite country? What do you like about this Israel? Are you planning to travel on other Middle Eastern countries? If you visited Middle Eastern countries, where? Why? Tapos, tinanong ako kung gaano karami na research ko dito. Sabi ko, I did some research, but not a lot, not too much, because I'm not gonna make a dissertation or a thesis about Israel. So I just want to know the basics. Especially, I'm just going to limited places. Tapos sabi nila, bakit daw magtatagal sa, kunyari, may nilaan akong araw, parang tinanong nila bakit ang tagal ko daw sa Jerusalem, ilang araw daw gagawin ko doon sa Bethlehem. Sabi ko, ang target ko magstay doon is at least 3 to 4 kasi ang bilis na ng mga tours. Like, picture, say, hindi mo siya alam mo yung mananamnam. Sobrang special ang lugar na to for me. So, ako nung bata ako, naging president ako ng mga sakristan sa amin, pero medyo nabully ako nung pagdating ng high school, siguro grade 6 or high school, nabully ako na parang bakla, niyayakap-yakap ako ng mga kuya-kuya ko sa simbahan. So, ako, hindi ko gusto yung ganun na parang, don't get me wrong like iba na yung topic natin, di ba? Na parang, hindi porkit bakla ako, porkit niyakap ng lalaki, gusto ko na, alam mo yon. Hindi porkit mahilig ka kumain, pag sinuksok sa bunganga mo lahat ng pagkain, matutuwa ka. Gets? So, nung sinabi ko sa kanya yung everything, doon sa balik tayo sa immigration, no? Tinanong niya ako, saan ako nagpunta, anong plano ko dito, sinong kakilala ko dito, may friend ba akong Israeli, meron ba akong in contact sa Pakistan kasi galing akong Pakistan, tapos dinig-dig nila deeper na yung Pakistan kasi galing ako doon. And syempre, kalaban nila sigurong bansa yun dahil Muslim. Actually, parang sabi nila, paano yan? Pag nagpunta ka dito, mga bansang pinuntahan mo, di ba magkakaroon ng issue na pumunta ka dito? Sabi ko, hindi ko alam. Because I don't want to really stick on your conflicts. Kasi yung conflict nyo sa inyo yan. I'm just here for the tourism, for the faith that I have as a Catholic na gusto kong makita yung lugar na mga napapanood ko lang tuwing Holy Week at naririnig ko pag nagsisimba ako. Kasi tinanong niya pa yun kung gaano ka-religious yung family ko. Like sabi ko, relative kasi the word religious is very relative. Like
ang pagsisimba, pwede kang tawagin religious. Pero pag yung mga tao hindi nagsimba pero kabisado yung laman ng Bible, religious din yon. So very relative. Sabi ko, relatively religious kasi yung mama ko naman talaga parang nag-Holy Week talaga sila mama, nagno-novena, nagro-rosaryan lagi Tapos yung papa ko dati nung buhay pa yun, nagpa-fasting talaga yun, hindi ako kumakain ng buong Holy Week. So, nung bata rin kami, pag talaga ng alas 6 ng gabi, luluhod, kailangan natin magdasal. Ganyan. So, I grew up in relatively religious family. So, sabi ko yon. So, yung ate ko naman na nasa Pakistan, so question na kami ng malala. Bakit hiningi yung information ng asawa ng ate ko. Sabi ko, hanggang sa pinakita ko pa yung social media ko. Nung nakita na nila yung video ko with my ate sa Pakistan, napagano'n na silang dalawa. Tapos parang, okay, legit ka pala. Kasi parang, you're almost more than 500,000 subscribers ka. Legit ka pala. Sabi niya. Tapos, okay. So ako parang relieved na ako. Tapos maya after 15 minutes, or basta total na paghintay ko 4 hours. 4 hours akong na-hold. Tapos, after nun, pinasa uli ako. So, parang final interview na to papasok na ako sa grand finals. Pagdating doon, same questions. Pero ngayon, mas pointed na sa sinong kakilala mo dito, anong trabaho nila, ano sila dito. More on pointed na ng saan ka titira, magkano ang pera mo, anong source of income mo, meron ka bang pera, meron ka ba, yung parang ganon. So, syempre sagot ko naman, di ba? Tapos, pati ba yung cellphone ko, tinanong pa nila na bakit dalawa yung cellphone number mo? Sabi ko ito, naka-lock in. Itong isa para sa bank ko sa Pilipinas. Actually, marami yung cellphone parang 5 ata. Kasi, kunyari, may cellphone ako bili ko sa Pakistan, nagagamit lang yung sa Pakistan. I mean, yung other phones ko kasi, hindi siya pwede na sa Pakistan. Sa Pakistan kasi, yung phone mo, pag hindi siya parang Pakistan approved, magagamit mo lang siya for 3 months. The rest, wala na. So, kailangan mo nang bumili. So, anyway, ang dami kong phone. Dalawa yung locked in. Pang social media ko lang din naman kasi sila, para ito, pang Facebook, pang ano. At saka pag times na walang nanonood sa akin, hindi kayo nanonood ako sa sarili ko. Sabi ko, okay, lahat yan, manood kayo. So, actually sa 4th interview, nakasimangot na ako. Hindi na ako nakakita. Sabi niya, how are you? I'm very tired. Sabi ko, I'm very tired. I just wanna sleep. I just wanna shower. I feel so dirty. Sabi sa kanya ganyan. Nung chinek niya rin yung social media ko, chinek niya rin yung itinerary ko, chinek niya yung phone ko, yung itinerary. Hindi yung phone na total, no? Chinek niya kasi doon yung itinerary ko, yung tickets ko, ganyan. Tapos yung okay. Sige na, binigyan niya lang ako doon ng hindi kasi dito guys nagtatatak ng passport. Pag nagtatak ng passport sa Israel, natatakan ka, hindi ka na makapasok sa mga Islamic countries. So tayo, sa Pilipinas, actually hindi lang sa Pilipinas naman, para sa lahat na. Pero ang alam ko, for Philippines, yung ginawa nila dahil tayo yung deciding factor before kung sila ay magiging country, tama ba yun? Or dahil marami tayong inampon ng mga Jewish refugee noong World War II. So, ayun. Nakalabas ako. I'm so happy. Yung maleta ko, ang tagal na naghihintay lang doon sa labas. Sobrang dali lang naman, in fairness, travel mula airport, papunta dito sa NSD-an ko. Okay naman. Shout out ulit kay Ate Tin Choi. Ate, thank you so much. Kay Kuya Tim. Ayan, sa mga kasama ko sa kwarto, kay Ate Lady Lynn, at saka sa iba pa namin kapitbahay. Sobrang masaya dahil meron mga Filipino stores. So ako, happy ako, masaya ako, and I'm really, 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 really blessed. So, sabi ko kanina guys, nag-iisip ako na doon ako sa naghihintay. Ito yung reminder lagi sa akin ng jowa ko, whatever happens, it's the best decision. Kailangan maniwala ka na whatever happens in your life, it's the best decision. You have to romanticize your life. You have to be delusional. And you have to believe. Kasi lahat yan merong reason. For now, hindi mo malalaman. Sabi ko kung mapauwi man ako neto, okay lang. Kung ma-stay ako dito, okay lang. Si Lord na bahala. As in, ganoon na lang ako, Well, on that note, andito tayo ngayon. Ang ganda dito, guys. Umupo. Muni-muni.
Thank you, Lord. Tobe, alam ko na-stress ka sa video din na ito, ganyan, pero breathe in, breathe out. Breathe in, and breathe out. Kailangan mo bang mahalin ang sarili mo, tulad ng pagmamahal mo sa kanila. Ayun na naman tayo. So, kung mahaba yung pasensya mo sa ibang tao, habaan mo rin pasensya mo sa sarili mo, ha? Promise, ahabaan ko na ang pasensya ko para sa sarili ko. Hindi ko na i-pressure yung sarili ko sa mga hindi makatauhang goals ko sa buhay. Magiging soft at magiging mabait ako sa sarili ko. Ganon. Finally guys, nakalabas na tayo ng airport ng Israel. Lalabas na ako guys. So magte-train lang tayo guys mula dito sa airport punta doon sa tutuluyan natin. Let's go guys. In fairness guys, ang ganda ng kanilang trend dito. Oh. Meron second floor. So, nakaluwag-luwag, nakapag-jowa ng apa, may pa second floor sila. Ito na guys, yung nasakyan nating tren. So yung biyahe natin parang 10 minutes lang, ang bilis. Diba? Fairness, ang ganda ng kanilang ano dito train system. Ang ganda ng train mismo. Malinis. Maganda, maayos. Ang maganda pa guys, amoy bago. In fairness. Kung nasa taas siguro mas may view. Kaso isang station lang ayoko na umakyat. Ito yung labas niya guys. Ayan Beo, tignan nyo. Hi, finally I made it here in Israel. Finally. Wow, this is another dream come true, be. Nagagandahan ako guys. Alam mo yung impression ko sa kanya, unang impression ko dahil dito pa lang sa tren maganda. Parang isa to sa parang quality wise kasi parang Japan yung quality ng linis ng tren. Okay, oops. So guys, whew, ang galing, we made it. So maglalakad na tayo papunta dun sa tutuluyan ko. Mga 10-minute walk na lang naman mula dito. So it's not that bad. I'm so happy, oh my God. I made it here. Tsaka, ang sarap ng pili ng may onting init Although natakot ako para sa maleta ko, baka masira. So sa akin gusto ko naman yung ganito naglalakad ako sa first day para mas nakikilala ko talaga yung lugar as usual. Kung kilala nyo ako, gano'n naman lagi sinasabi ko sa mga vlog ko, lalo na sa first day ko sa bansa, first day ko sa bagong bansa, andyan yung part na takot ako.
pagod ako. So, slowly lang nating i-explore ito Israel, guys. Ulit. Pero walang halong etsos. The main reason naglalakad tayo kasi nagtitipid tayo. Hanggat pwede makatipid, magtipid. Ano na, Francis? Waldas alam mo yung SIM card, bumili ako. Ang SIM card ay nagkakahalaga ng 400 plus. Ang mahal, pero unlimited kasi yun. Tsaka good for 35 days. Tapos pwede ka pang tumawag sa pamilya mo anywhere. Kahit saang bansa. 'Di ba? Bongga. Oh guys, Israel to ha. Hindi to ilalim ng Aurora Boulevard. To be fair, malapit lang naman yung tutuloyan ko dito. May Filipino store, guys. Ayan na, may Philippine flag. Ayan, tapos meron silang sitaw, oh. Ayan. Ay, bongga. Oh my God, babalikan ko yan. Meron silang itlog na pula. Oh my God. Yung totoo, meron din dito ang kainang Pilipino, turo-turo. Hindi ba Filipino area tong ano na to? Filipino neighborhood to? Wow. Eh di masaya. I don't feel alone. Oh my God. Hey ate. Kamusta ate? Diba nakakatawa? Filipino community ba to dito? Filipino community to? Karamihan. Halo-halo. Kasi meron store dun eh. Hi ate, ano pangalan mo ate? Mary. Hi ate Mary, Joseph and Jesus. Teka lang, asan ba? Go na ate. Uy, ala, napapanood lang kita. Ang galing. Ah, dito ka na, hali ka na at sa vlog. Hi, nasama na rin sa vlog. Hi ate Mary. Hi. Ay, ang galing. 4 hours ako na-hold. Super. Lalo na galing akong Pakistan. Ang dami nilang tanong sa akin. Sobra. Ako ngayon parang, sige kung wala na, okay na lang. Uwi na, pagod na ako, puyat na ako. Oo nga, saan ka? Saan ka? Dito, Ala, oo, Ayan. magpahinga ka na. Grabe, Sige. 4 hours ka. 4 hours. Wow. Sobrang tagal. Nice meeting you. Ingat sa work. Oo, thank you. Haggard lang ha. Ingat. Ang galing. So, dito tayo ngayon, appear. Oo nga. Di ba personal nakakatawa? Ay. I'm a fan, bro. Oh, thank you. Sige ate, ingat na. Bye-bye. Salabay, bye-bye. Sige ate, ingat. Hindi ko na pinatagal guys yung kwentuhan kay ate Mary kasi baka may trabaho yon. Alam mo naman. Pero I'm so happy. Kung ano, Philippine store na naman dito. May Trio store. So ngayon guys, andito tayo ngayon naglalakad papunta sa may Old Jaffa. Pero actually naglalakad na talaga para una, hindi agad ako makatulog. Kasi pag natulog ako, masisira yung body clock ko. So para masabayan ko yung oras nila dito, I'm walking. Hindi ako nag-bus no, walking. Bus kasi hindi ko pa alam para magkaroon ng ticket nila. So parang 2 kilometers lang naman. And I don't mind walking dahil 24 hours ako nasa loob ng, let's say, enclosed, indoor, as aeroplano, as airport. So ngayon, lalabas muna tayo. And ito yung aking initial impression sa Israel. Ayan siya guys. So, maraming mga ganitong area. Actually, maraming construction, maraming ginagawa. May mga nakasalubong na akong Pilipino. Sabi nila, uy, mag-ingat ka dito. Hindi ko alam ano yung meaning na mag-ingat ka dito. Kung hindi ko rin alam. Ayoko mag-assume. So guys,
yung mga building, mga bahay dito. Ito yung balot ng ano nito. Hindi pa ganun. So, yung ating shawarma dito guys. Medyo malamig yung hangin actually yung gabi. Yan siya. Magkakalaga siya ng 60. Ang Tel Aviv ay widely recognized bilang business, financial, and technological capital ng Israel. At isa ito sa may pinakamataas na cost of living na city sa buong mundo. Mahal ang cost of living dito dahil mataas ang sweldo dito lalo na ng mga nasa tech industry kaya tumataas din ang presyo ng renta at pagkain. Kulang ang housing at maliit ang kanilang lungsod kaya napakamahal din ng mga renta sa apartments. At karamihan sa mga produkto nila dito ay imported kaya mas mahal ang mga groceries at ibang bilihin. Mataas din ang binabayaran nilang tax kaya ipinapasa nila ang mas mataas na presyo sa kanilang mga serbisyo at pagkain. So guys, so far, parang okay naman dito sa kanila. Sobrang peaceful naman siya. Parang wala kang mababatid na kahit ano. Tahimik. Mapayapa, parang masaya ang lahat. Okay naman. Guys, samahan niyo muna ako habang nag-wonder ako dito mag-isa ha. Kasi ang ganda ng mga lugar dito eh. Yung mga ganito, na-appreciate ko kaya ganito. Para mga worn-torn places. Ito guys yung Etzel House. So ayan guys, welcome to Israel. It's me, Francis Candeye. And welcome back to my channel. Sobrang interested ako sa lugar na to. Politically, yes. And I want to know more. I want to know more actually. Pero for my safety guys, hindi ako masyadong makikialam ha. Hindi ako magsasabi ng opinion ko dito. Magkano-oras na lang ulit tayo sa susunod na video ha. Pag ito meron pang kasunod, yun yung ating bonus clips. Okay? Bababa na ako dito. Wow. Love it! Hindi ko akala ko may battery pa ako eh. Hindi ko pa alam paano ako makakauwi. It's an adventure. I can go wherever I want. It's manifested in the world. I can go wherever I want. I can do whatever I want. I can achieve whatever I want. Realistic man and unrealistic. Nakakaloka yung unrealistic eh, no? Yung para maging akin. Tapos ako na inaway nila. Gusto maging ano pala ah. Sige na nga, bye-bye. Hi there! It's me, Francis Candeye. And Kay Toretto. Samahan nyo kami dahil magta-travel kami together ni Kay Toretto sa Pakistan. And we need joiners. No more planning and less hassle kasi kami na ang bahala sa itinerary nyo Kami nang bahala sa'yo. We know how to navigate and interact with the locals. and we are here to make it fun, memorable, and smooth for you. We designed this trip para sa mga gustong makasamang makatravel kami. At ma-explore at ma-experience ang beauty and culture ng Pakistan. Pwedeng sumama ang group of friends, solo travelers, lovers, or partners. Huy! Mag-message na dali at limited slots lang ang makakasama namin ni Francis Candeye Tara na! Travel with me, Francis Candeye! and Kay Toretto. Let's explore the magic of Pakistan.